Alright, magandang tanghali po muli sa inyong lahat at muli ang impormasyong pangkalusugan ay umeere po para po sa inyo. At sana itong impormasyong pangkalusugan ay parating yung kasama sa paghahanda ng inyong pananghalian po dyan. Alright, so again, alam ko excited na kayo sa speaker po natin for this day at alam ko ay inaabangan na ito ng mga live viewers natin, di ba? At mamaya-maya ay susubaybayan niyo po siya mamaya. Alright, so again, may unang pabati po aking mga nagagandahang mga co-host dito para po sa inyo. Yes, Ma'am Julie. Hello, masayang umaga po sa inyong lahat at masalamat ako muli sa Panginoon. Nandito na naman po tayo. At parang hindi maganda ang sounds ko. At gusto ko rin pasalamatan ang Panginoon dahil sa, ano ba to? Maayos po ang pakiramdam ko ngayon. At gusto ko lang pasalamatan din ang aking mga fans, yung mga Facebook fans ko dyan. Talagang nag-ano sila sa akin, nagsasabi na mag-shout out at ganun din bago ako umalis ng office ay bili na bili nung Randy James Dingding, nabatiin ko siya kahit na wala silang internet. At hello, at gusto ko rin batiin ang aking mga apo. At sina Pingping, si Pongpong at si ang aking manugang si Cherilyn. At sabi nga ng mga apo ko, meron daw sulat na pinadala kay Pastor RJ. Ewan ko lang kung nasa ng Pastor RJ ngayon. Alam ko nasa San Pedro. At hello kayo dyan at mga kakosa, nawa lagi kayo nag-e-enjoy. Enjoy lang tayo sa buhay. Lalo na pag nanonood tayo ng impormasyong pangkalusugan. Yun lang po, maraming salamat. Good morning. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. At isang magandang Webes na naman. Napakabilis ng araw po at Webes na po uli at nandito uli ho kami maghahatid sa inyo ng mga iba't ibang impormasyong pangkalusugan at batiin ko na rin yung ating mga estudyante ng Philippine School of Scriptures. Nandito na sila, nakaabang na sila. May ilan-ilan na tayong nakikita mga viewers na mga estudyante natin. Mag-enjoy lang kayo dyan. Kunin nyo lahat na makakatulong sa inyo para sa inyong mga pangkalusugan. At huwag nyo isipin na ito ay isang requirements. Kailangan yung mga benefits na makukuha ninyo para sa inyong kalusugan, yun po ang ilagay natin sa ating kaisipan. Okay? So, enjoy po natin ang ating talakayan ngayong umaga. Napakaganda po ang ating pag-uusapan. Salamat po at maraming salamat. Alright, so maraming salamat sa mga nagagandahang mga co-host dito. At muli, bago tayo magsimula, tayo po muna ay saglit na manalangin. Dakilang Diyos Ama, maraming salamat po muli sa oras na ito. Salamat, O Diyos, muli sa pagkakataon po na ito na kami po ay muli ninyong magagamit, Panginoon, sa iyong dakilang gawain, O Diyos. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy niyo po na pangunahan po kami. Patuloy niyo po kami bigyan ng maayos na spirit, maayos na attitude, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, na kayo po ang siyang mangibabaw sa programa po na impormasyong pangkalusugan hanggang doon sa The Baptist Lunch, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, na patuloy po kayo ang kamay ninyo ang siyang mangibabaw sa dalawang programa po na ito, O Diyos. At huwag niyo pong hayaan na ang diablo po, Panginoon, ay pumagitna, O Diyos. At patuloy ko pong pinapanalangin na yung mga audio men and video men, Panginoon, ay pagkalooban niyo po sila ng presence of mind, Panginoon, upang magampanan po nila ang kanilang ministries ng maayos. At pinapanalangin ko rin po, Panginoon, ang aming internet connection na patuloy niyo po itong ayusin at huwag niyo pong hayaan na magkaroon po ito ng aberya upang maabot po
na ang pangangailangan po ng bawat isa, Panginoon. And also, Panginoon, pinapanalangin din po namin para po sa aming mga host dito ay bigyan nyo rin po ng extra presence of mind, Panginoon, upang maging maayos po ang daloy po ng programa. And also, Panginoon, ang guest speaker na gagamitin nyo po mamaya ay bigyan nyo po siya ng extra wisdom, Panginoon, upang maabot po ang pangangailangan po ng bawat isa patungkol po sa kalusugan, O Diyos. At patuloy ko rin pong inilalapit sa iyo ang aming bansa, Panginoon, na kasalukuyan nahaharap sa isang pandemya, Panginoon. I pray, O God, na patuloy niyo po na bigyan ng maayos na leadership ang aming mahal na presidente, na si Presidente Rodrigo Roa Duterte. I pray, O God, that you give him the strength that he needs, Panginoon, para po maisaayos po ang aming bansa. At para sa mga frontliners, mga doctors, nurses at mga kapulisan at kasundaluhan, Panginoon, dalangin ko po, O Diyos, na patuloy niyo po silang proteksyonan, Panginoon, at bigyan ng maayos na immune system, O Diyos. At para po sa aming mamayang Pilipino, ay patuloy niyo pa rin po kami na bigyan ng disiplina, Panginoon, at sumunod sa mga otoridad na nakatalaga po sa amin, at nawa itong programang ito ay maging kaakibat po sa pagsasaayos po ng aming bansa. Maraming salamat po, O Diyos, muli sa kadakilaan niyo sa buhay po namin. Patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Alright, so again, ay magandang tanghali po muli sa inyong lahat. At nandito po tayo ngayon sa Impormasyong Pangkalusugan. At meron po tayong magandang tatalakayin ngayon. Nandito ang ating special guest. At yun, magandang tanghali doon sa ating mga estudyante. Oo, mga estudyante. Ilan tayo ngayon, ma'am? Meron na tayong 43 ngayon. Yan, 43. Oo. 43 live viewers. Yun nga, tulad nga nasabi, tulad nga sabi ng baby kanina, wag naman po sana na parang attend lang kayo dito for the sake na may malista kayo doon sa weekly accomplishment report form or doon sa weekly activities po ninyo, okay? Ang maganda po nito, may masulat na kayo doon, meron pa kayong makukuhang kaalaman, okay? Tulad nga ng sabi ni Sir Michael Bagyon nung alam ko last Tuesday. Chapel R. Itong impormasyong pangkalusugan ay pwede nilang masulat doon sa other activities. Okay, yun nga. Hindi dun sa Bible study, wala pong ano dito. Wala pong other activities nyo po ilalagay. Okay? Doon po sa other activities, lalagyan nyo po ng puntos po doon. Okay? Hindi sa Bible study, Kasi wala namang ano dito, all about physical po ang pinag-uusapan po natin dito. Okay? Kaya gusto ng ating mahal na pastor na mismong mga estudyante ng Philippine School of Scriptures yung tumangkilik Oo, ng tsaka programa. magbe-benefit ng mga tinuturo oo, dito. Oo, alangan naman. Lalong-lalo na yung mga taga-ibang simbahan, no? At least ma-share nyo rin po ito na, may ganitong klaseng programa pala sa Fort Bonifacio at pwede nyo po maipasa to sa mga kamag-anakan po ninyo na nangangailangan ng ganitong klaseng programa. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, alam ko na nasabi ito ng mga class representative ninyo na sabi ko na yung mga estudyante, dapat yan yung number 1 sharer natin. Lahat ng programa, the Baptist Lunch, preparation, pati yung church services, dapat yan ay lagi nating sinishare. Hindi lang itong impormasyong pangkalusugan. No? Lahat ng programa, yung New Every Morning, dapat yan, share po hanggang sa makaabot doon sa mga taong nangangailangan. Hindi natin alam kung sino po talaga yung mga nangangailangan ng ganitong klaseng programa. Di ba? Kaya nga, meron tayong promo. Ayan. At walang hanggang 10, di ba? Yes. Na gustong sumali. Baka akala nila pag meron ng nauna, kailangan natin ng at least 10 na manalo. Weekly nga po yun weekly yun ang tandaan nyo. Parang, kaso parang pag may nanalo na, wala na. Akala nila wala na yun. Yes. Tuloy-tuloy po yan. Tuloy-tuloy po yan. At yun po, yung makakatulong sa kanila para lalo silang manood. Kasi nga, meron silang load. Yun. Tama, tulad kanina, meron pong isang kapatiran na nag-message sa akin
No, sabi niya, "Sir, pwede mo bang paloadan ito ng yung napalanunan ko na 100 kasi manunood siya ng impormasyong pangkalusugan." Ayun. Di ba? Napakalaking Impormasyong pangkalusugan at doon sa practice lang. So, again, sana magawa din nila yun. Oo. Diba? Laking tulong nun. Siguro, sir, kailangan din natin uling iulit sa kanila yung mga mechanics ng Uy, ating promo. pwede. Oo nga naman. Para yung mga bagong nanonood sa atin, makasali din sila. Tama. Yun. Okay. So, ang una nyo pong gagawin, no? May nakikita po kayo dyan mga comments, magtataka kayo dyan, bakit kaya may nag-hashtag impormasyong pangkalusugan? Isa po yan sa mga qualification po natin. Hashtag impormasyong pangkalusugan. And then, ang gagawin nyo po ay i-share. Okay? I-share po itong link po na ito. So, lalabas dun sa pangalan po ninyo, kayo po ay sharer. Okay? And then, after nun, ay sagutin yung tatlong tanong ni Ma'am Baby. Mamaya, ibibigay niya po yun sa unang parte ng programa, sa kalagitnaan, at sa huli. Okay? Ganun po yan. And then, gawin nyo lamang po ito ng 7 araw. At meron na po kayong 100 na load. O, di ba? Napakasimple. Hindi naman mahirap yung hindi naman mahirap yung mga mga tanong Meron pang first letter, true or false, di ba? Talagang Halos ipamigay na natin. halos ipamigay na po talaga natin. Yung mga prize. tanong naman na yan hindi naman na kinakailangan pa na balikan ninyo. Ang tinatanong po namin diyan yung na-emphasize talaga dun sa programa, no? Or dun sa topic. Saka usually, yung mga tanong na yon yung na kahapon. Yes, kahapon. Oo, Kahapon. wala na yung ibang araw, Yeah, kundi kung ano yung yesterday, Napag-usapan. topic. Tama Kaya po yun yun. ang para maklear lang kayo na ang mga tinatanong ni Baby, yung mga, Previews. yung Previews ng mga segments natin. Para at least malaman din namin na, may nakuha sila. Oo. Pag yung mga nakikita namin dyan, pag sumagot agad, ibig sabihin, nakuha agad nila yun di ba? Kaya nga, minsan dyan namin sinusukat kung talagang nakinig or na may natutunan. Yun naman talaga natin dito. Kaya nga, impormasyong pangkalusugan to give information at para may malaman po kayo patungkol sa kalusugan. Lalong-lalo na ngayon, di ba? Ayaw na ayaw natin pumunta ng hospital Di ba? Kaya nga, hanggat maaari, wag pumunta ng hospital yung mga nangyayaring yun. Iniiwasan natin. Kaya nga meron tayong ganitong klaseng programa. Para at least meron kayo nararamdamang mga ganito, at malalaman nyo na, ito lang yan. Okay? Saka yung importante, ma-remind sila. Yun naman ang purpose niyan Yeah. Kung tayo lang, alam na natin yun. Pero sila, at least ma-remind. Alam na rin nila yon, pero pag palaging nire-remind, na-apply natin sa araw-araw na natin. Yeah. Hindi na tayo magtatanong o susugod kagad sa ospital kasi at least, napanood ko dun sa impormasyong pangkalusugan yon. Ganito ang gagawin. Parang ganon. Tama po yun. Parang at least meron tayong unang bala ba? No? May first aid yun. Meron tayong first aid na gagawin bago tayo pumunta sa ospital. Hindi yung parang natataranta na tayo or Kaya yun yung kagandahan nitong programa na ito. Kaya please, mag-share pa kayo ng mga sa mga kaibigan nyo itong link po na ito. Okay? So again, umantabay lang po kayo diyan at patuloy po kayo na sumubaybay dito sa programa pong ito. Okay? So siguro ay ibigyan na natin yung question number 1, ma'am, at i-recap mo muna pala yung ating mga sagot kahapon. Okay. Yan. Sige, ma'am. Okay. So, sasagutin ko muna po yung mga tanong kahapon. The blank is a small pouch that sits just under the liver. So, ang sagot po dyan ay gallbladder. Number 2, our gallbladder is empty and flat like a deflated balloon. So, after meal po yan. Ang sagot dyan, after meal. Ang gallbladder po natin is empty and flat. And then number 3 question, give at least 1 home remedies for gallbladder pain. Meron po tayong apple cider vinegar, heat compress, turmeric, at saka peppermint tea. Okay, yan po yung mga sagot kahapon. So ngayon po, ang ating question number 1 for this day. Ayun
po kay Ma'am Leslie kahapon, yung mga dinemonstrate niyang mga exercises. Sabi niya, yung pagtakbo po natin, ay ang lahat ng impact ay nasa low back pag tayo po ay tumatakbo. Lahat po yan ay, ang impact ay nasa low back, nasa joints, nasa leeg, minsan nasa tuhod, and then ankle. So kailangan po natin medyo forward yung ating paa or naka-lean forward po ang ating paa. Yan po ba ay true or false? So pag tumatakbo po ang isang tao, ang lahat ng impact, yung weight natin ay nasa low back, nasa joints, nasa ankle. So kailangan pag tayo po ay tumatakbo, kailangan naka-lean forward po yung isang legs natin o isang paa natin. Tama po ba yan o mali? Okay? So true or false po? True or false ang isasagot. Thank you. Alright, maraming salamat, Ma'am Baby. At sana nakuha niyo po yung question po na yun. Huwag niyo na pong balikan, no? Alam ko, nag-take note po kayo kahapon. Ang dami po natin natutunan kahapon, no? At sige, ma'am, ibibigay ko muna yung mga qualifiers natin. Nakalimutan ko kanina yung qualifiers po natin sa ating promo at doon sa nanalo. Okay, meron na naman po tayong winner. Okay. Ang nanalo po ng 100 pesos na load ay si Ma'am Rochebet Conte. Hey, congratulations, Ma'am Rochebet. Marami na si Ma'am Rochebet. Yan. Ito talaga nag-iipon. At alam ko naman, talagang pinapabahagi niya ito sa mga disciples niya. Next qualifier po natin ay si Ma'am Genesis Castillo. Okay. Pang-fifth day niya po. Ma'am Nelia at si Ma'am Joyce de la Cruz. Second day po nila. Ma'am Nelia and Joyce. Mag-ano to Mag-biyanan. Oo. Mag-ina. Oo nga Oo. pala, mag-ina. And then, sa tagging po, si Ma'am Joyce de la Cruz, pang fifth day niya po, Ma'am Delia Villanueva ay third day, Rochebet Conte agad, tagging, first day. Alright, so, again, ay congratulations po sa mga nanalo at sa mga qualified po sa ating promo. Okay? Again, ay makakapiling po muli natin ang ating special guest ngayon. Walang iba kundi si Sir Danilo Ramos. Wow! Hi, sir! Good morning po sa lahat. Good morning po. Good Julie, morning, mga sir. baby, sa Conrad, at sa lahat ng ating mga sugid na taga-subaybay. Tama po yun, hindi ho lang dapat for compliance, no? Yeah. Sa PSS, hindi po. Napakaganda po ng ating topic. Sa Oo. totoo lang, nakakatulong po sa Yes. atin. Kaya mamaya, subaybayan niyo po yung napakaganda nating pag-uusapan po. Yes, okay. So again, ay maraming salamat, Sir Dan. Despite of your busy schedule, ay patuloy ka pa rin po na nagiging guest Amen. namin dito at sa biyaya naman talaga ng Panginoon yan. Amen. No? At muli, sige, bibigay ko na. Alam ko marami siyang tatalakayin ngayon at napakaganda ng mga topic niya ngayong araw na ito. Ibibigay ko na yun kay Sir Dan yung discussion for this Okay, day. magandang umaga sa lahat po at tayo po ay tuloy-tuloy na para topic na natin po yung ating dapat pag-uusapan. Nabanggit ko po last time na ang ating pag-uusapan ay tungkol po sa diabetes. Pero before we tackle about diabetes, napakaiksi lang po yung ating pag-uusapan tungkol sa diabetes, ay ating pag-uusapan po muna ang ating immune system. Okay? Very common po sa lahat ng tao at lagi na po nating naririnig na palakasin ang immune system. Uminom daw ng vitamin C para mapaglabanan ang anumang uri ng karamdaman. So very common po yung word na palakasin ang ating immune system. Pero mayroon po tayong pag-uusapan na hindi ho common sa karamihan. Hindi lang po dapat palakasin ang immune system. Totoo po, napakahalaga. Very crucial or very essential ang immune system ng tao para po to cure and to prevent diseases kapag ang ating immune system ay maayos. Pero ano po itong maayos na immune system? Hindi lang po dapat malakas ang immune system. Kaya subaybayan nyo pong maigi ngayon. So ngayon, ating pag-uusapan ito, makikita nyo sa screen kung gaano kahalaga ang immune system. Talagang siya ay si Captain America to protect us, no? Grabe ang shield. Totoo po yun. Siya po ang first and last defense of our body, ang ating immune system. Okay. Now, what is immune system?
And why is it very important? Sino to? Bakit napakahalaga niya? The immune system is made up of a network of cells. Such as what? T cells, B cells, and NK cells. Ano ang purpose ng immune cells? So, ibig sabihin, ang immune system po natin is made up of immune cells. Okay? Ano ang purpose ng immune cells? No? To protect us from diseases. Anong cause ng diseases na poproteksyonan po tayo ng ating immune system? Take note, caused by harmful bacteria. Kasi po ang ating microbiota ay hindi harmful bacteria yan. That is good bacteria. So ano pa po? Hindi nakita yung... Ayan. So, the immune system is made up of a network of cells, such as T cells, B cells, NK cells, to protect us from diseases caused by harmful bacteria, infectious viruses, and toxin, and remove foreign bodies and malignant cells from our system, according to kidshealth.com. Yan po ang ating immune system to protect us at maging po yung mga malignant cells like tumor o lahat po ng mga bumubukol sa loob ng ating katawan. And also, immune cells or T cells, B cells, and NK cells have receptors. Tandaan niyo po ha? Kasi po gusto kong i-emphasize sa inyo, wag lang dapat mag-focus na palakasin ang immune system. Hindi ho malakas lang. Because ang vitamin C ay hindi ho siya nakakatulong para ang immune system tumalino. Dapat po, ang immune system ay dapat wise, matalino, at magaling. So, immune cells or immune systems, okay, mayroon po siyang receptors. Ano ang purpose ng receptors? Para sigurong antena to, no? Or signal. Receptors to detect and recognize harmful bacteria and viruses. Take note po, almost 80% ng lahat ng uri ng sakit ay hindi po galing sa mana-mana or genes. Hindi po. Halos lahat ng sakit mula sa mga bacteria o harmful bacteria and viruses to destroy our cells. Pag na-destroy ang cells ng tao, yan ang pinakamalupit para magkaroon tayo ng iba't ibang uri ng karamdaman. Malalaman nyo po mamaya about sa diabetes. So may receptors ang ating immune system to detect and recognize harmful bacteria and viruses. Ibig sabihin, kapag hindi na marunong mag-detect ang ating immune system, hindi niya na rin alam i-recognize yung mga pumapasok sa loob ng ating katawan kung ito ba ay kalaban o kakampi. Ang mga virus na pumapasok, doon nag-uumpisa ang tao na magkasakit sapagkat hindi na gumagana ang receptors ng immune cells o ang ating immune system. So ngayon, napakahalaga po ang ating immune system. Okay? The purpose of immune system is to keep infectious bacteria and viruses out of the body and to destroy. Ibig sabihin, kapag gumagana ang receptors ng immune system at na-identify na niya na infectious bacteria to, itong pumasok sa katawan at viruses, ilalabas niya sa ating katawan at kanyang pupuksain. Okay? Bakit nagkakandamatay? Maraming namatay because of coronavirus. Sapagkat ang immune system po natin, hindi niya na-detect yung virus ng corona na kalaban pala. Akala niya si microbiota. By the way, microbes is composed of good bacteria, viruses. Ito ay ang mga kakampi ng ating katawan. Ngayon, kung bobo ang ating immune system, hindi na gumagana ang kanyang receptors, pumasok ngayon ang coronavirus, parang magkahawig lang siya, gagayahin nga ni coronavirus yung magkukunwari siya, nakakampi siya eh. Eh kung bobo ang immune system, hindi na gumagana ang kanyang receptors, hindi niya na kayang ilabas sa katawan ng tao
o kayang i-destroy. Kaya napupuksa ang katawan ng tao because hindi na na-identify ng ating immune system. Walang question, dapat malakas ang immune system. Pero, kahit anong lakas ng immune system mo because of vitamin C, kung hindi gumagana ang receptors niya, siya ay bobo, wala na pong kwenta ang ating immune system. Ang tawag po doon ay compromise na ang ating immune system. That's why the purpose of immune system is to keep infectious bacteria and viruses out of the body and to destroy ang itong mga pumapasok nito. Our immune system is our body's natural defense system. When the immune system is working properly, all cells should be strong enough to fight off infection and destroy harmful bacteria and viruses. Even our cells, can fight off infectious bacteria and to destroy harmful bacteria and viruses kung ang ating immune cells or immune system working properly. Napakahalaga ng immune system. Our immune system, our first and last line of defense. Pag nagiba ang unang depensa, pasok ang kalaban. Pero mayroon pang last line of defense, also our immune system. Pero pag nakapasok na ang kalaban, talagang pasok na ang kalaban. So our immune system, our first and last line of defense. God-given, binigay ng Diyos ang immune system mismo sa katawan na kanyang nilikha. Kaya dapat ingatan ang immune system sapagkat binigay siya ng Diyos para bantayan ang ating katawan. Dapat hindi makompromise ang immune system. Kaya kung mapapansin din po ninyo, maraming tinamaan ng coronavirus pero mabilis gumaling. Bakit po? Hindi compromise ang immune system ng mga taong ito. Hindi po crucial hindi po delikado ang coronavirus kung kilala mo ang immune system mo. You should know your immune system. So, yan ay binigay ng Diyos, the true doctor inside our body. Ano ba ang trabaho ng doktor? To identify the enemy, to identify ang sakit ng tao at gamutin ang sakit ng tao. Therefore, we have our own doctor, the immune system. Our immune system is defends us against diseases. The most powerful weapon against any diseases. Now ito, tingnan nyo po. Yan ang ating katawan. Protected po ng immune system. Kahit anong klaseng papasok na kalaban, hindi kayang puksain ang ating cells because of our immune system. Siya ang first and last line of defense. Next, general health diagnosis ng immune system kung bakit compromised na po siya. Underreactive. Yan ang karamihang immune system ng tao ngayon kung bakit maiksi na ang buhay ng tao. Ano po yung underreactive? Weak immune system. Mahina na ang immune system mo. Then also, kapag mahina na ang immune system ng tao, doon pumapasok ang mga infectious diseases. Ano po ba itong mga infectious diseases? Like HIV, like coronavirus, like cancer is infectious diseases po yan. According sa research, halos lahat ng may cancer ay napakarami ang mga bad bacteria and viruses ng mga taong may cancer. Ibig sabihin, underreactive ang mga immune system ng mga taong ito na mahina ang immune system. At pangalawa, na general health diagnosis ng immune system, overreactive. Napakalakas ng immune system mo. Pinalakas mo. Ibig sabihin, crazy immune system. Ito po yung bobo na immune system. Super lakas niya, pero hindi niya alam, sinira niya na ang cells ng tao. Hindi niya alam na pinupuksa niya na ang kailangan ng katawan ng tao. Even microbiota. So, ito po ang overreactive. Pagka may crazy immune system ka, autoimmune disease with inflammation. Yan ang karamdaman na pwedeng makuha ng taong overreactive ang immune system. Means, most people have dumb immune system. Bobo in Tagalog. This means,
It cannot recognize the enemy. Akala niya kakampi. At kapag may kalaban na pumasok sa loob ng katawan ng tao, hindi na rin siya makapag-response sapagkat hindi niya alam kung kalaban at hindi niya na rin alam kung paano makipaglaban. And also, pag bobo ang immune system, hindi niya na rin kayang i-detect kung kalaban o hindi. Okay? Kasi ang mga virus and bacteria, our microbiota, pag may mga foreign invaders na virus and bacteria din, kapag bobo ang immune system, akala niya si microbiota na rin siya. Okay? Because ang ating immune system, underreactive and overreactive. Okay? Now, kapag ang ating immune system ay bobo na siya, eto po, pasok ang sakit ng tao. Pasok ang kalaban. At doon, pumapasok ang iba't ibang uri ng karamdaman ng tao. Causes of diabetes. Kasi may kinalaman sa immune system sa diabetes. The causes of high blood sugar of diabetic is autoimmune disease or crazy in dumb immune system. Bakit tumataas po ang sugar ng mga taong may diabetes? Because of autoimmune disease. Ano daw po yung autoimmune disease? Doon sa ating topic, overreactive. Pag mataas ang blood sugar ng taong may diabetes, overreactive, super lakas ng immune system mo. Okay? Ang tawag doon, crazy immune system. Autoimmune disease pala ang problema ng mga taong mayroong mataas na blood sugar, yung mga diabetic. According to diabetesuk.co, nangyari? Okay. January 15, 2019, nilabas po nila ang research na ito. Diabetes is caused by the immune system. Kala natin, no? Palakasin lang, no? Caused by the immune system destroying the cells in the pancreas that make insulin. Mga kapatid, si immune system ang dahilan kung bakit may diabetes ang tao. Sinira niya ang cells ng pancreas ng tao. Pag sinira, bakit sinira ang immune system? Akala natin kakampi si immune system because overreactive na po si immune system. Crazy na po siya. Okay? So according to diabetesuk.co, January 15, 2019, destroying the cells in the pancreas that make insulin. Sa pancreas, ginagawa at nagpo-produce ng insulin. Pero pag nasira ang ating pancreas, wala ng proper insulin dahil sinira ng crazy immune system. The causes diabetes by leaving the body without enough insulin to function normally. This is called an autoimmune cause because the body attacking itself. Our immune system attacking itself because ang immune system ay crazy at bobo na siya. Super lakas. Therefore, mga kapatid, mga taga-subaybay, hindi lang po dapat palakasin ang immune system, patalinuhin po natin siya. Vitamin C is not enough. Yes, vitamin C ay nakakatulong, but vitamin C is not enough to our immune system. Okay? Now, you need to train your immune system because pag well-train ang immune system, take note po, pag well-train, matalino, hindi lang malakas, rapid and effective to prevent and cure diseases, even coronavirus. And the most powerful weapon against any diseases, pagka will train ang immune system. Matalino na, malakas pa. Maraming malakas pero bobo. Ibig sabihin, bara-bara ang trabaho ng malakas na bobo. Tama po ba? Okay? So dapat matalino na siya, malakas pa. Okay, now, take note. Healthy and balanced microbiota plays a fundamental role on the action, training, and function of the immune system. In return, the immune system has largely evolved as means to bring medication, protection, and maintain human body healthy. So, may kinalaman po ang ating microbiota para i-train ang immune system. Actually, ang trainer ng immune system ay ang ating microbiota. But, halos lahat din po ng tao ngayon ay out of balance na rin ang microbiota. Therefore, ano na lang ang pag-asa?
probiotics and prebiotics of Prebiomax Coffee and Immunobright C have the power to balance your microbiota. Pag naging balance ang microbiota because of prebiotics and probiotic ng ating product, ay magtuturo si microbiota kay immune system to train immune system, to balance immune system because of balanced microbiota. Okay? Now, hindi lang po nakakatulong kay microbiota ang ating Prebiomax Coffee and Immunobright C para maging balance. Also, yung probiotic po ng ating product, Immunobright C and Prebiomax Coffee, ito po ay mayroong multi-strains probiotic is an immuno or immune memory molecules with 3 main function. Our product, Prebiomax Coffee and Immunobright C, this is immune memory molecules with 3 main function. This is not ordinary herbal po. Siya po ay functional at also siya din po ay immune memory molecules na mayroon siyang main 3 function. Number 1, to educate our immune system at to boost our immune system. Yung pong probiotic ng ating Prebiomax Coffee, yung 10 billion CFU at saka 50 billion CFU ng ating Immunobright C, ay to educate our immune system and also to boost our immune system because our product also, mayroon po siyang 50,000 ppm vitamin C from Camu berry. Kung ang orange po na vitamin C ay mayroong 4,000 ppm, ang sa atin po ay mayroong 50,000 ppm vitamin C para palakasin ang immune system. But hindi lang po enough ang vitamin C to boost your immune system. Dapat you need to educate your immune system through our multi-strains probiotic. Lactobacillus, Bifidobacteria, and Streptococcus, ito po ang mag-i-educate kay immune system. At ito rin po ang magbabalance kay immune system. Ibig sabihin, patatalinuhin niya sa immune system, palalakasin pa ni immune system ng Prebiomax Coffee and Immunobright C. Therefore, we are protected because of our immune system. Kapag hindi na compromise ang immune system mo. Kaya wag lang po ninyong magnasa na palakasin, pero kung bobo, dapat matalino na, bobo pa. Kaya po mag-Prebiomax Coffee and Immunobright C kayo because of our 50 billion good bacteria. Okay? So, recent research has shown result suggesting that multi-strains probiotic such as Lactobacillus, Bifidobacteria, and Streptococcus are extremely important to balance and restore immune system according sa research po. Hindi ko na po ito research, kundi research po ito na ang Lactobacillus, Bifidobacteria, and Streptococcus na nagkataon na sa Prebiomax Coffee, na sa Chia Coffee, na sa Immunobright C, and Prebiocure, na ito po ay extremely important to balance and restore your immune system, our immune system. So, multi-strains probiotics of Prebiomax Coffee and Immunobright C have been shown to increase the ability for the immune system to train and restore to a healthy state and to protect, okay? And also, cure and prevent because bumalik ang ating immune system sa tama. Okay? Prevent diseases such as cancer, diabetes, cardiovascular disease, lung, liver, kidney problem, high blood, rheumatoid arthritis, allergy, asthma, hepatitis, anxiety, depression, autism, HIV, and also perfect for cancer therapy and most diseases. Yan po ang Lactobacillus, Bifidobacteria, and Streptococcus sa ating product. I hope mayroon po kayong natutunan. Nawa po ay mayroon pong naidagdag sa kaalaman ang lahat po ng ating mga tagapakinig. To God be the glory. Ayan, maraming salamat Sir Dan sa napakagandang discussion po na yan. At sige, bago muna tayo dumakos dun sa question and answer portion natin, ay bigyan na natin yung question number 2. Okay, question number 2 po. Kung mabigat yung bagay na bubuhatin, mas magandang i-push na lang or pull
at gagamit ng puwersa sa binti at mga braso or kamay. Okay, true or false? Kung mabigat yung bagay na bubuhatin, mas maganda po na i-push na lang or pull at gagamit ng puwersa sa binti at mga braso or kamay. True or false? Okay, thank you. Ayan, maraming salamat, Ma'am Baby. Napaka-simple na ng question po na yun, no? At sana, masagot niyo po yan ng tama para at least magtuloy-tuloy po yung promo po ninyo. Okay? So again, maraming salamat, Sir Dan, para sa napakagandang topic po na yun, all about immune system, no? At alam po natin yan talaga ang kinakailangan natin malaman kasi bihira na talaga yung merong kaalaman talaga dyan about sa immune system na yan. Kung hindi naman talaga pumasok itong pandemic na ito, hindi naman malalaman na meron palang mga T-cells, B-cells na yan, di ba? At least makikita po natin yung kahalagahan ng mga cells na yan sa ating katawan. Yan ay napakatinding immune system, no, na pwede po nating matutunan at pwede po nating malaman pa deeper. Kaya yung binabahagi po namin dito sa impormasyong pangkalusugan, kumbaga pinababaw na po yan No, pinatalagang inano na po yan. Kumbaga binasic na po yan. Okay, hindi yan yung parang talagang yung mga malalalim na termino. Ang immune system po talaga is all about cells po yan. Cells, mga daming mga mabibigat na mga termino diyan. Pero yung binahagi ni Sir Dan kanina, ano lang yun? Paatawag nito, parang basic na lamang po yun. Para at least, meron lamang po kayong may matutunan sa ating immune system na kailangan pala natin itong palakasin, kailangan natin itong, ano ba yung manududulot na sakit nito kapag nagkakaroon ng autoimmune disorder. Yan. Autoimmune disorder, yan po talaga yung nangyayari kapag yung immune system ay hindi na nagfa-function ng tama. Okay? Pwede niya po talagang sirain yung sarili nating pangangatawan. Like yung sinasabi nga ni Sir Dan kanina, yung sa pancreas, no? Autoimmune disorder po yun kapag yung mismong immune system natin sinira niya mismo yung pancreas, which is yung pancreas yung nagpo-produce ng insulin. So, magkakaroon tayo ng diabetes talaga. So, yun po yun. Autoimmune disease po ang tawag doon. Marami pa pong autoimmune disorder, hindi lamang po diabetes. Okay? Hindi lamang po yan. Kaya marami pa pong mga autoimmune disorder. Rheumatoid arthritis. Yan. So, yun po yung mga hindi talaga na minsan talaga bunga yan ng mga, sabi na, hereditary. No, yan yung mga autoimmune diseases. Pero maganda at least meron po kayong magkaroon kayo ng idea about diyan sa mga ganyang klaseng sakit or about diyan sa immune system natin. Tsaka karamihan, Sir Conrad, na naririnig palakasin So wala kayong naririnig na patalinuhin. Yeah, oo, tama. Di ba? Oo. So take vitamin C. Pero kung crazy na siya, so walang magagawa si vitamin C. Tama. Pilalakas mo siya, pero bobo naman siya. So, ang tanging nakapagpatalino, si healthy microbiota and the probiotic. Yung probiotics Oo. natin. Tama. So, may mga tanong ba tayo dyan, mga question? Wala na, puro sir Puro puro pasasalamat. Yun. Yan, sa Ayan. ating Ibig sabihin very talagang clear. informations. Oo. Clear yung dating sa kanila nung tawag nito, nung Discussion. discussion ni Sir Dan. At again, sana patuloy po kayo na may matutunan talaga dito sa talakayin po natin na ito. Alam ko marami pa pong mga pwedeng talakayin dito all about diseases, no? Sana makuha niyo po yung mga ganitong klase, lalong-lalo na sa immune system po natin. Napaka-importante po nito. Ito kasi yung natin, defense talaga natin, no? Yeah. Ito yung depensa natin sa mga yung video kanina, yung video na entrada natin kanina sa impormasyong pangkalusugan, kung may kita nyo kung paano pumasok yung virus sa cell, kung paano siya nag-replicate, ganun po yun. Ganun po ang nangyayari.
Okay? So, pag maayos yung immune system natin, kung sana pwede natin bang ma-replay yun, brother? Oo. Maganda yun eh. Maganda makita natin kung paano pumasok yung cell, pumasok yung virus, no? Tapos kung paano nag-replicate. Doon yung mapapansin yan. Okay? Actually, yan yung pagpasok ng isang virus. Hindi lang corona, no? Virus yan. Pag nalanghap natin, nakikita nyo, pumasok siya dun sa may lungs, no? Pumasok siya dun. Yun yung ano natin eh, yun yung tawag nito. Hindi lang yan coronavirus. Okay? Kapamaraanan lang yan nung naging palasak kasi. Naging aware tayo kung paano pumapasok yung isang virus. Pero actually, tulad ng pneumonia, TB, no? Ganyan sila pumasok sa ating katawan. Ganyan sila magreplika. Gagamit sila nung sarili nating cells para magreplika sila. Oo, doon sila magpapadami. Gagamitin yung sarili natin. Hindi yan papasok and then dadami na sila ng kusa. Hindi. Papasok yan mismo sa ating cells. No? And then gagamitin yung cells natin to replicate para mag-produce. Kasi hindi madedetect yan. Ganun katalino yung virus din, no? Para hindi siya mapuksa agad, papasok siya sa cell. Oo, magkukunwari siya. Magkukunwari siya na parang sa atin. So hindi siya papatayin. Kasi normal eh. Ngayon, pag dumami na siya, doon na tayo nagkakaroon ng mga sakit. Doon na makikita na, dumadami na. Parang may kakaiba dito, sabi ng immune system. Parang hindi natin to kalahi, hindi natin to kakampi. Okay? Ngayon, ang mangyayari, dadami na si white blood cell para sukpuin yung dadami si white blood cell. Ngayon, pag dumami si white blood cell, magkakaroon tayo ng lagnat. Okay? Normal po yun. Defense mechanism po natin yung lagnat. Okay? Kaya tayo nagkakalagnat, wag kang matakot ka pag di ka nagkaroon ng lagnat. Kasi nga, hindi lumaban yung katawan mo. Ibig sabihin, nandun lang yung virus sa loob. Okay? Pero pag nagkaroon ka ng lagnat, ibig sabihin, maganda yung immune system mo, lumalaban. Lumalaban Sir ka. Conrad, yun yung okay ang receptors ng immune system ay hindi makakapasok si coronavirus. Yeah, oo. Hindi siya reflect sa katawan ng tao. Kaya yun yung napapansin nyo yung video pag tayo ulit, pag segment tayo ng ganito, pwede natin mahimay-himay yan. No? Oo, no? At least may himay-himay natin yung pagpasok ng virus, kung paano lumanghap. Pwede po? Sige, pwede naman. Parang lang, yung may maliit na box din, tapos Oo, sige. So, para at least makita natin kung paano, pwede natin ma-explain yung video na yon. Kasi yun yung tinatalakay natin, immune system eh. Kung paano pumapasok yung virus, how they can replicate yung virus na yan. So, Ang main concern lang naman, Sir Conrad, para hindi magkasakit ang tao, wag lang talagang ma-damage ang cells, wag silang makapasok sa cells. So, ang nagbabantay talaga nun ay ang ating immune system. So, dapat talagang matalino at maganda ang receptors ng ating immune system. tama po yun. Sir, may question ako. Gusto ko lang ma-clear. Ang probiotics, yan, di ba? Yan ang mga good bacteria. ma'am. Ang Ang prebiotic, ma'am, ay pagkain siya ni good bacteria. oo, yun ang gusto ko i-clear kasi kinakain pala, pagkain Opo. ng So, probiotics. parehas po na mayroon yung product po natin. So, yung prebiotic po ay pagkain din siya ng probiotic natin. At pagkain din po siya ng probiotic or microbiota sa tiyan natin. Mm. Tapos, ang prebiotic din po, kaya rin pong mag-destroy ng harmful bacteria and viruses. Kasi po, poison po siya ng harmful bacteria ang ating prebiotic. Yung malalason si bad bacteria doon, tsaka si viruses, ay mapaparalyze. Kasi wala namang nakakapatay kay virus eh. Even chemo, hindi naman kayang patayin si virus. Si bacteria ang namamatay. Pero kayang i-paralyze ni prebiotic si virus. Yung prebiotic. Oo. Yan. So, kaya yun yung ina-emphasize si Sir Dan kanina na dapat palakasin si immune system. And Matalino. Patalinuhin. Balance. Balance dapat yan. Kasi nga, tulad nga niyan, may mga autoimmune diseases, autoimmune disorder. So, again, ay sana
ay makuha po nila yung diniscuss ni Sir Dan po na yun. Sige, ibigay mo na natin third question, ma'am. Meron Pwede? dito, may sir, tanong? eh. Ay, may tanong pala. Oo, sir, pero ang sabi niya ni Ma'am Mercy Joaquino, ano po daw ba ang luna sa diabetes, sir? So, sinira ni immune system ang ating pancreas, yung cells. So, kailangan po nating i-repair ang cells. So, we need 16 essential minerals kasi ang ating cells is composed of 11 elements of minerals, which is, nasa product din po natin yung 16 essential minerals to repair our cells sa pancreas. At syempre, kahit na i-repair mo po yung cells mo sa pancreas, kung crazy pa rin sa immune system, sisirain pa rin yung immune system. So, i-address natin parehas. Dapat patalinuhin si immune system at the same time, i-repair ang ating cells sa pancreas through 16 essential minerals and through probiotic, in which is nasa ating Prebiomax Coffee and Immunobright C. So, ibig sabihin, sir, yung diabetic, pwede pang Yes, ma'am. matutulungan. Opo. Basta pagka naging okay si immune system, hindi niya na masisira si pancreas, yung cells eh. Si immune system po ang dahilan kung bakit nasira ang pancreas. Kaya may diabetes ang tao. So, kailangan nating i-feed ng probiotic para tumalino si immune system. Okay, thank you, sir. Yan. Okay, so again, sana na nasagot po ang inyong katanungan, ma'am. Pero again, tandaan nyo po, ang diabetes ay type 1 at type 2 po yan. Okay, dalawa po yan. Wag po kayo malilito. Type 1 and type 2. Ang type 1 po, yan po yung nagbubunga ng autoimmune disease. Okay, type 1 po. At ang type 2 po is yung bunga po yan ng hindi po maganda yung ating diet na. Diyan po yan. Diyan po na at katandaan. At nandyan na rin po si tawag nito, yun nga. Pero nandun pa rin yung type 2, yung sinasabi ni Sir Dan, yun dun pa rin siya, nagbula pa rin siya sa pancreas. Nandun pa rin. Doon po nagkaroon ng sira. Kung pwede po tayong isasabi nga ni Sir Dan kanina na maayos natin yung pancreas natin sa pamamagitan po ng mga microbiota at prebio na meron dito sa kanyang produkto, and maganda po yun. Yun po yun. Pero yun po ang tatandaan po natin, ang diabetes ay meron type 1 at type 2. Okay? Tsaka, sundin lang po advice ng doktor. Isabay lang yung product natin. At kung may maintenance po, ay tapusin lang yung maintenance. Yan naman po yung kagandahan sa produkto mo, Sir Dan, di ba? Wala siyang salungat doon Hindi sa... po. Adjuvant po siya, sir. Yan. The more na umiinom ka ng synthetic medicine na maintenance mo, tinutulungan ng product natin na maging maganda pa yung synthetic medicine. Yan yung kagandahan doon, no? At least, minsan kasi parang may mga produkto na salungat parang naglalaban. Kaya siya sabi nung iba na hinto mo to, di ba? May mga ganun Ang kagandahan po ng probiotic, synthetic medicine. Pero meron talaga siyang chemical. Yeah. So ang iiwan lang ng ating probiotic sa synthetic, yung tama. Tama lang. Tatanggalin niya para yung chemical. Para ma-flash out yung chemical. Ipa-flash out niya yun. Ayun. Alright, so again, ay muli sana ay marami po kayo natutunan at nasagot po ang inyong mga katanungan po dyan. If you have some further questions, comment lang po kayo dyan, susubaybayan po namin yan at sasagutin po namin sa abot namin makakaya. Sige, question number 2? 3. Question number 3 na. Sorry. Question number 3 na pala. Okay, question number 3 po. So, lahat po ng mga demonstrations kahapon ni Ma'am Leslie ay yun po ay mga tamang ways ng kung paano po magbubuhat ng mabigat na bagay or magpupulot ng mga kalat. Ito po ay para maiwasan natin yung mechanical low back pain. Yan po ba ay true or false? Yung mga demonstrations po ni Ma'am Leslie kahapon, yung simpleng paano magbuhat ng mabigat, yung paglipat ng bagay sa ibang lugar, tapos yung magpupulot ka ng kalat, yun po yung mga pamamaraan para po tayo ay makaiwas sa mechanical low back pain. Yun po ba ay true or false? Yun. Okay, thank you. Alright, so again, maraming salamat, Ma'am Baby, sa question po na yan. At sana ay masagot po ninyo talagang pamigay na yung mga ganyang klaseng question, no? Pero yun nga, gusto namin talaga maging blessing po sa inyo. Nagbigay ng blessing dito sa programa
at gusto namin ibalik po sa inyo yung blessing po na yan. Okay? So again, inabot po muli tayo ng oras. Alam ko po ay meron pang susunod na programa. Ganun po kaganda yung ating napaka tuloy-tuloy ang programa dito sa ating simbahan. At alam ko ay patuloy po kayo na nagagalak sa mga ganitong klaseng programa. Maraming salamat sa ating mahal na pastor na patuloy na inaabot po yung pangangailangan natin, hindi lamang espiritual, kundi pati physical. No? Kaya napakaganda na itong mga ganitong klaseng programa natin. Okay, sige. Merong huling pabati ang aking mga naggagandahang mga co-host dito. Yes, Ma'am Julie. Gusto ko lang pasalamat ulit doon sa ating speaker at halos sa linggo-linggo binibigyan tayo ng mga impormasyon na talagang nakakabigay sa atin ng kaalaman para lalo tayong lumusog. At yun ang pinasasalamatan ko sa Panginoon. At pinasasalamatan ko rin ang, hindi ko kasi nabati kanina, ang ating barangay captain, Nomi Biloria. At may mga darating daw ayuda. At nagpapasalamat in advance. Yun lang po, maraming salamat. At kami rin po yung nagpapasalamat sa lahat po ng mga kapatiran at mga kaibigan po na nagpapasalamat. Nagbabasa ko po sa chat box. Ang kami po nagpapasalamat sa inyo. Kami rin po nagpapasalamat dahil patuloy po kayo sumusubaybay sa aming programa. At may nagsabi, sir, na madami daw pong nangangailangan ng load. So, kailangan nila talaga yung load. Sana po secondary po ang ating load. Sana po yung ating nakukuhang impormasyong pangkalusugan ay ating pong mas i-prioritize. Pero yun nga po, nagpapasalamat kami dahil kami po ay blessing din sa inyo. At yung madami ding sumagot. Pero hindi po kayo sharer. Subukan nyo po muna yung mga mechanics para po kayo po ay mag-qualify sa ating promo. Yan po. At maraming salamat, Sir Dan, sa inyo pong napaka-informative na ating talakayan. At actually, meron po nag-order ng kape sa inyo. So mamaya na lang natin pag-usapin yan. Thank you. See you po again tomorrow. Salamat po sa opportunity ulit sa ating pastor higit sa lahat. Actually po ay lalo akong napapamahal sa programang ito. At parang sabi ko nga ministry na siya. At salamat po, sana po prayerfully every time na ako po ay before mag-talk sana po ay maging blessing po ako sa lahat ng mga nanonood po. At patuloy po akong mag-aaral para po sa i-share ang mga kaalaman po patungkol sa kalusugan. To God be the glory po. Ayun, maraming salamat po muli sa mga nagsubaybay sa programa po ito. At tulad nga ng sinabi nila, wag po kayong humabol masyado dun sa load natin na pinapamahagi. Okay? Kaano lamang yan? Bonus round lang po yan. Okay? Karagdagan lang po yan. Ang pinakamaganda is yung impormasyon na makukuha nyo po dito patungkol sa kalusugan. Kapag naman talaga sumala pa po kayo sa mga ganyang klaseng sayang. No? Sayang. Na-discuss ni. May ganun minsan Na-discuss na sa impormasyong pangkalusugan and yet nagkaroon pa rin ng ganun, di ba? Yun lamang, ibig sabihin lamang po nun hindi natangkilik yung programa. Okay? Kaya nga sabi namin dito, hindi biro itong programa po na ito, hindi lang po ito pampalipas oras, no? Ang ganda po nitong programang ito. Mismong kaming mga host ay talagang nagkakaroon na kami ng karagdagang kaalaman. No, kami na nandito talaga nag-e-enjoy na rin kami na makinig at matuto. Ako nga mismo, pag nag-aaral, may binabahagi ko po sa inyo dati, talagang marami po akong natututunan at pag may nagtanong na rin sa akin, nagiging blessing na rin po doon sa ibang kapatiran. Kaya napakaganda po nitong mga tinatalakay po natin dito. Again, ay muli sana kayo po ay nabigyan namin karagdagang impormasyon at napasaya namin kayo ngayon tanghali pong ito. Again, ako po ang inyong host, si Sir Conrad, at nandito po ako na nagagandahang mga co-host. At muli, have a great day and have a blessed day. Huwag po kayo aalis. Susunod na po ang The Baptist Night.